Ang pag-aaral natin ngayon, pagpapalang espiritual ng Diyos Ama. Ang version ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong Ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English, New King James Version po ang ating gagamitin. Ang ating aralin, patungkol po ito sa blessings o kaya biyaya. And ito yung pagpapala na pinakamahalaga. At tatandaan po natin, ang pagpapalang ito ay galing sa ating Ama. Magandang pag-usapan po itong pagpapalang espiritual ng Diyos Ama kasi kung napansin po niyo nitong mga nagdaang linggo o kaya nagdaang buwan, maraming mga tao yung nangarap o kaya maraming mga tao yung naghangad na makatanggap sila ng tinatawag nilang biyaya o pagpapala sa buhay. Maraming tao po yung humiling na ngayong bagong taon daw, maging masagana yung buhay nila. O kaya maging malusog yung buong pamilya nila. And sa iba pa nga, makuha nila yung mga pangarap nila, bagong bahay, matanggap nila yung bagong sasakyan nila. Or para sa iba po, ang pagpapala, magkaroon ng madaming pera, magkaroon ng bakasyon, maraming bakasyon at makarating sa maraming lugar pasyalan. Bagamat yung mga nabanggit natin ay maituturing na mabuti at masasabi din natin nagmula yan sa Diyos, lalo na kung sa mabuting paraan nakuha, hindi sa nakaw, hindi sa pandaraya, hindi labag sa paraan ng Diyos, at yung mga bagay na yan ay nagbibigay ng kasiyahan sa ating pakiramdam. Kaya lang po, dahil din sa mga bagay na ating nabanggit, nakakalimutan ng marami yung pinakamahalaga na pagpapala na dapat hinahangad ng tao at pinakamahalagang pagpapalang dapat ipinamamahagi sa isa't isa. At dahil din po sa tinatawag na pagpapala, nakakalimutan din ng mga tao kung sino yung nagbigay. Mas natatandaan, mas pinapahalagahan kung ano yung natanggap kesa kung sino yung nagkaloob. Mas natatandaan kung ano yung gustong makuha o kaya nais na matanggap kesa kung sino yung nagbigay. Kaya pagka minsan sa sobrang pagpapahalaga sa gustong matanggap, nakakalimutan or nababaliwala kung sino yung nagkaloob. Ang magkaroon po ng masayang pamilya, mabuting kaloob yan o pagpapala yan sa atin mula sa Diyos. Yung magkaroon ng malusog na katawan, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng pagkakataon na mag-aral, magkaroon ng bahay, sasakyan, and kasama na dyan yung magkaroon ng kinabibilangang church o kaya mga financial blessings. Yung mga bagay na yan at iba pa, yan po ay pagpapala sa atin at mabuting kaloob para sa atin. Kaya lang, yung mga bagay na yan, yung madalas na pinapahalagahan at natatandaan. Muli po, bagamat mahalaga yung mga bagay na yan, huwag nating kakalimutan kung saan niya nagmula o kung sino ang nagbigay niyan sa atin. Bago po natin pag-aralan yung ating main verse, basahin muna natin itong isang talata o bahagi ng sulat ni Santiago sa chapter 1. Basahin po natin itong verse 17. Santiago chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Ayon sa talatang ito, saan nagmumula ang bawat mabuting kaloob? Sinasabi po sa atin ng Biblia, ang bawat mabuting kaloob, every good and perfect gift, ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama. So, ano man po yung meron tayo ngayon, iyan ay kaloob ng Amang Diyos. Meron tayong lakas, meron tayong buhay, meron tayong pamilya, may asawa, may mga anak tayo, may mga kapatid tayo, meron tayong mga magulang. Yan po ay kaloob sa atin ng Ama. Lahat ng pag-aari na meron ka, ano man yung kalagayan mo, ano man yung katungkulan mo,
meron kang negosyo, meron kang trabaho, nag-aaral ka, lahat ng yan maituturing na kaloob sa atin ng Diyos. Lagi ko pong tinatapos yung pangungusap sa lahat ng yan nanggaling sa Ama, kaloob ng Amang Diyos o kaloob sa atin ng Ama, para po mabigyang diin at huwag nating makakalimutan ang ating Amang Diyos. Sabi po ng ilan, yung nakaraang season, ang reason daw po nun si Jesus. Yes, totoo na. Agree tayo dyan. Sang-ayon tayo sa kaisipang yan. Maari nating samantalahin yung season para sana biblically makilala at maalala si Jesus. Kaya lang po, maging sa mga nagsasabing mga mananampalataya, ito yung nakakalimutan nila. Nakakalimutan nila ang Amang Diyos. Nakakalimutan nila ang ating Ama na siyang nagkaloob at nagsugo sa ating Panginoong Jesus. Ganito po, hindi isisilang bilang tao si Jesus. Wala tayong mga bagay na meron tayo ngayon, walang bagong taon ngayon kung hindi ipinahintulot at hindi yan ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Wala ding kaligtasan kung hindi ibinigay ng Ama si Jesus. Wala ding banal na espiritu kung hindi ito isinugo ng ating Ama. Ang lahat ng yan, mabuting kaloob at sakdal na kaloob, buhat sa itaas, nanggagaling sa ating Ama. Ang punto po natin mga kapatid, huwag nating kakalimutan ang ginawa para sa atin ng Amang Diyos. At para saan po ba? Kung bakit ginawa ito ng yung lahat ng yan, ginawa at ipinagkaloob sa atin ng Ama? Sa pag-aalaala at pagkilala natin sa ginawa ng Ama, magbunga po ito ng ating pagpapasalamat at pagpupuri sa ating Diyos. Yan po yung ating layunin ng ating pag-aaral. Pagbulayan po natin ang mga pili at mga pangunahing talata sa ating aralin ngayon mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Sa chapter 1, basahin po natin itong verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Purihin o blessed. Sa Greek word po niyan, eulohetos. Diyan nagsimula yung salitang eulogy, na ang ibig sabihin po niyan, pagbibigay papuri at pasasalamat sa Diyos. Sa lahat ng naging sulat or naisulat ni Apostol Pablo, ito pong sulat sa Efeso, yung may pinakamahabang pagpupuri. Ito yung may pinakamahabang pasasalamat sa Diyos sa pasimula o introduction ng mga sulat ni Pablo. Nagbibigay dito ng pagpupuri sa Diyos Ama dahil alam nila yung mga katangian ng Diyos. Katulad ng pagiging mabuting Diyos na nagkakalinga sa kanila. Alam nila yung katangian ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng karunungan at kaunawaan at nagpapaunawa sa kanila ng hiwaga ng kanyang kalooban, yung kalooban mismo ng Diyos. And sa talatang ito, mabuting mapansin po natin, sa panimula ng eulogy dito ni Pablo, ipinapakita niya yung kalagayan ng ating Amang Diyos at kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ayun po dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon. Ipinapakita ng verse na ito na ang Ama, hindi siya ang anak. At ang anak, hindi din siya ang Ama. Kundi po ang Diyos ay ang Ama ng ating Panginoong Hesus. And ibig sabihin din po niyan, si Jesus ang anak at hindi si Jesus ang Ama. Ngayon, bakit ganito yung paraan ng pagkakasulat ni Pablo? Maaring nais ipresenta dito ni Apostol Pablo kung sino ang nagkaloob. Sino ba ang nagkaloob para bumaba ang anak? Sino ba ang nagsugo para dumating ang banal na espiritu?
Sino ba ang nagsugo para magkatawang tao si Jesus? Sino ba ang nagpadala? Bakit nananahan sa iyo ang Espiritu Santo? Walang iba kundi ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po sa ating mga gawaing pasasalamat, mga gawaing pagpupuri, huwag nating kakalimutan ang Amang Diyos. Ano po ba yung ginawa ng Diyos at Ama para purihin natin siya? Ayun po dito, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Basahin po natin ang verse na ito sa Revised Tagalog Popular Version. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sinasabi sa atin dito ni Pablo na sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ito yung kaugnayan natin, yung pakikipag-isa natin, ito yung relasyon natin kay Jesus. Sa ating pakikipag-isa, magpasalamat o magpuri tayo sa ating Amang Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang bawat o every spiritual blessing mula sa sangkalangitan. Kailangan nating mabigyang pansin ito kasi maraming tao nga po ang hinahangad lamang pagpapala mula sa sanlibutan. Mga bagay na nagmumula lang sa mundo at hindi pagpapalang nagmumula sa heavenly places. Ngayon, sino lamang ang makakatanggap ng lahat ng pagpapalang espiritual? Sino lamang? Lahat ba? Hindi po. Kundi ang mga taong nakipag-isa kay Kristo. Para malinaw po, may dalawang klaseng pagpapala. Ang una, pangkaraniwan o pangkalahatang pagpapala. Yung mga nararanasan ng mga hindi mananampalataya, yan ay pangkaraniwang pagpapala. Yan ay biyaya na ipinaparanas ng Diyos sa lahat ng tao. Pangkaraniwan o pangkalahatang pagpapala. Ganito po ang isang halimbawa ng pangkalahatang pagpapala. Basahin po natin itong Mateo chapter 5, verse 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, binigyan ng Diyos ng kanilang pangangailangan ang mga masasama at mabuti, ang mga matuwid at maging hindi matuwid. Pinagkakalooban ng Diyos at binibigyan ng pagkakataon ang lahat. Pagpapala ang tawag doon. Ang lahat ng tao sa buong mundo, kahit hindi mga mananampalataya ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Halimbawa hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero, nakakaranas ako ng pagpapala ng Diyos kasi may buhay ako, may lakas, nakakakain ako, at iba pa. Or ganito, may masamang tao, namumuhay sa kasalanan. Pero, yung tao na yon kahit hindi matuwid, nakakaranas ng pagpapala ng biyaya ng Diyos. Ang tawag po doon, pangkaraniwan o pangkalahatang pagpapala mula sa Diyos. Maaring sagana tayo sa material, sagana tayo sa salapi, marami tayong ari-arian, mga gamit, mga bahay, mga sasakyan at kung ano-ano pa. Ang ganitong pagpapala po, hindi nakapagliligtas ng kaluluwa. Hindi ito yung pagpapalang binabanggit ni Pablo sa kanyang sulat dito sa Efeso.
Ang sinasabi sa atin dito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Pablo, ang pagpapalang ito, ang pagpapalang espiritual, hindi ordinaryo, hindi pangkaraniwan, hindi pangkalahatan. Espesyal ito. Dakilang pagpapala ito at para lamang ito sa mga nakipag-isa kay Kristo. Kung ikaw po ay na kay Kristo, yung nararanasan mong pagpapala mula sa Diyos, yung nararanasan mong pagpapalang espiritual, yung kaligtasan na nararanasan mo, hindi yan mararanasan ng kakilala mo na hindi pa nakipag-isa kay Kristo. Nakita po ba natin yung pagkakaiba ng dalawang pagpapala? Yung pangkalahatan, halimbawa, hindi ako nakipag-isa kay Kristo, kay Jesus. Hindi ako nakikipag-isa, pero physically, buhay ako. Kumakain ako, meron akong mga natatanggap ko yung mga pangangailangan ko, nararanasan ko yung araw, nararanasan ko yung ulan, meron akong mga material na bagay, maaaring sagana ako sa mga material na bagay, pero yun lang yung meron ako. Ang wala ako na meron ka bilang ikaw, nakipag-isa kay Kristo, itong pagpapalang espiritual. Ibig sabihin po, nasa sayo ang lahat ng dahilan para magpuri, nasa sayo ang lahat ng dahilan para sumamba at magpasalamat sa Diyos kung ikaw po ay nakipag-isa na kay Jesus. Nasa sayo ang lahat ng mga pagpapalang espiritual na inaayawan ng sanlibutan. Nasa sayo yung pagpapalang espiritual na tinatanggihan ng mga makasanlibutan. Minsan, ang mga mananampalataya naiinggit sa mga hindi mananampalataya. Sinasabi na buti pa sila. Buti pa yung mga hindi mananampalataya. Merong mga gamit. Masagana sa pera. Nagagawa nila yung mga gusto nila. Buti pa sila. Masasamang tao sila pero merong ganito. Merong ganyan. Yung ibang mga mananampalataya, para bang naiinggit sila sa masama. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa inggit o pagkainggit sa masama? Basahin natin itong Proverbs o Kawikaan chapter 24, verse 19. Huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan, at ang masamang tao ay huwag mong kainggitan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama. Sinasabi po dito sa mga mananampalataya, huwag kainggitan ang masamang tao. Dahil mapasa kanila man, makuha man nila yung lahat ng pangkalahatang pagpapala, yun po ay temporary lamang. Anumang bagay na meron ang masamang tao, ang mga yan, ginagamit pagkaminsan ng dyablo para tuksuhin maging yung mga mananampalataya. Nakikita mo ang masamang tao sagana sa pera. Nakikita mo yung masamang tao, yung hindi mananampalataya, makapangyarihan sa lipunan, maimpluwensya, kilala, tanyag sa komunidad. Ikaw, mananampalataya ka, gusto mo yung ganon? Gusto mong maabot yung mga tagumpay na ganon? O gusto mong ipakita sa mga tao na dating mababang klaseng tao tayo pero ngayon matagumpay na? Minsan po, gagamitin niya ng dyablo para tuksuhin tayo. Yung mga bagay na yon, gagamitin niya ng dyablo para tuksuhin tayo, para magsumika pa tayo, para ubusin natin yung lakas natin, para gugulin natin yung oras at kakayahan natin, makuha lamang yung mga temporal things. Ngayon, kakahabol natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo na isasakripisyo naman natin yung ating oras, yung ating lakas, maging yung ating kakayahan na para sana yun sa Diyos. Yung lakas, yung oras, yung kakayahan, dapat sana ay inilalaan natin para sa Diyos. Kaso kakahabol natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo na ipagpapalit natin ang Diyos. Ipinagpapalit natin ang Diyos para saan? Para sa mga bagay na hindi naman tayo maliligtas. Ipinagpapalit natin ang Diyos para sa mga bagay na hindi natin madadala sa kaharian ng Diyos. Pero kung ikaw po ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi mo kailangang
kainggitan ang masama. Dahil sabi nga po sa sulat ni Pablo, ang lahat ng pagpapalang espiritual ay nasa sa iyo na sa pagkikipag-isa mo kay Kristo. So, ito ang isa pang klase ng pagpapala. Ito po ay pagpapalang hindi makasanlibutan, hindi makamundo, kundi makalangit na pagpapala. Dito po sa sulat ni Pablo sa Efeso o sa ilang mga talatang ating pag-aaralan, merong 3 kalagayan tayo makikita na nakapaloob sa sinasabi niyang pagpapalang espiritual na nagmumula sa Amang Diyos. Una, tayo ay pinili. Sa verse 4, ganito ang sinasabi. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Bago palikhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo para maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Yung pagpapalang espiritual na ito, hindi ito maitatapat sa magarbong bahay, kaya maraming sasakyan, maraming ari-arian, o kaya kayamanan. Nitong mga nagdaang okasyon, ano yung natanggap mo at ano yung ipinamigay mo sa iba? Nakakalimutan po kasi ng marami yung natanggap nating ito mula sa Ama. Sa pagkabaliwala natin o kaya sa minsan pagkakalimot natin sa natanggap nating ito mula sa Ama, hindi natin ito na ipapamahagi tuloy sa iba. Yung spiritual na pagpapala na natanggap natin mula sa Ama, kapag nakakalimutan din natin i-share yan sa iba. Ano po yung unang nakapaloob sa spiritual na pagpapala? Pagkapili sa atin. Kapag nakakalimutan natin ito, nakakalimutan din natin i-share sa iba na sila man din ay pinili. Nakakalimutan natin na pinili tayo ng Ama. Gaano ba kaimportante yung pagkapili na ito sa atin ng Diyos? Para wag natin itong kalimutan at ipagpalit sa ibang mga bagay. Kapag tayo po ay magdedesisyon o kaya pipili ng ating gustong maging leader para sa atin po, halimbawa may election, yung gusto nating manungkulan sa ating pamahalaan, yung gusto nating magiging mga leader sa ating pagpili, meron tayong basehan. Kung sino yung gusto nating maihalal, meron tayong basehan. Dapat magaling, dapat mabuting tao, dapat malinis yung kanyang pangalan, o kaya hanggat maaari, dapat wala siyang kapintasan, or maganda yung agenda niya at maganda yung gagawin niya. Ganyan tayo pumili, may basehan. Pero ang sabi ng Biblia, bago pa man maitatag ang sanlibutan, pinili na tayo. Ibig sabihin, walang basehan sa atin. Wala pa tayong napapatunayan, pero pinili na tayo ayon sa talatang ito. Nakikita ba natin kung gaano kadakila yung pagpapalang ito para sa atin mula sa Diyos? Kasi sa dinami-dami po ng nilikha niya, ilan na bang mga tao? Bilyon-bilyon na. Pero isa ka sa mga pinili niya. Pinili ka niya na maging banal at walang dungis sa harapan niya. Iyan po ay isang pagpapalang espiritual na hindi mapapantayan ng anumang material na bagay. Dakilang pagpapala yan kasi kung may pinagbasehan ang Diyos, ang basehan po niya, kaya kanya pinili dahil sa pag-ibig ng Diyos. Para tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya. So, dakila or special na pagpapala ito para sa atin. Dapat, ang patutunguhan natin kasi, kamatayang espiritual. Pero dahil mahabagin ang ating Diyos, dahil mapagmahal ang ating Diyos, inialay niya ang kanyang anak para akuin yung parusang para sa atin.
Dahil mahabagin ng ating Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu na nagbibigay liwanag sa ating isipan. Dahil mahabagin ng ating Diyos, pinili niya yung maliligtas. Gaano ba kamahabagin ang Diyos? Ganito po kasi yan eh. Hindi obligado ang Diyos na iligtas tayo. Hindi mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos kahit hindi niya tayo piliing iligtas. Walang utang sa atin ang Diyos. Tayo po ang may utang sa Kanya. At yung utang natin sa Diyos, hindi pa natin kayang pagbayaran. Nagkasala tayo, yung patutunguhan natin. Ikalawang kamatayan dapat. Pero dahil mahabagin ang Diyos, pumili ang Diyos. At hindi lamang po pagkapili sa iyo ng Diyos ang nakapaloob sa espiritual na pagpapalang sinasabi ni Pablo. Yung ikalawa, yung kasunod, tayo ay itinalaga. Again, kailangan nating makita or sa pamamagitan ng letter na ito ni Apostle Paul, pinapakita niya yung kadakilaan o kaespesyalan ng pagpapala para sa atin mula sa Diyos. Sabi dito sa verse 5, tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Tayo ay itinalaga para maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So ito pa po yung nakapaloob sa espiritual na pagpapala para sa atin mula sa amang Diyos. Yung pagkapili, yung una at itong ikalawa na pagkatalaga, magkaugnayan pero meron silang magkaibang gampanin or function. Pinili ka para maitalaga sa isang kalagayan. Ang itinalaga, meron kang papupuntahan, predestined. No? Meron kang, may destination ka, may direction ka. Ngayon, kung ikaw po ay nakipag-isa kay Kristo, saan yung destination mo? Saan ka itinalaga? Sabi po dito, itinalaga ka para maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. So, gaano kadakila, gaano ka-special ang pagpapala na ito? Hindi tayo karapat-dapat eh. Unworthy tayo pero binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ganon kadakila, ganon ka-special yung pagpapalang ito. Pagpapakita po ito na meron tayong pag-asa. Ang bawat nakipag-isa kay Kristo may pag-asa. Kayang baguhin ng Diyos ang mga tao. Ang mga nakipag-isa kay Kristo. Kaya niya tayong gawing mga anak. Dati tayo nasa labas, nasa pagsuway. Pero kaya niyang baguhin. Si Pablo po ang isang mabuting halimbawa sa pagbabagong at kakayahan ng Diyos na magbago ng tao. Sapagkat talaga po dito ng Diyos, mahalagang tandaan natin yung sinasabi dito, sa pamamagitan ni Hesukristo. Tandaan po natin yan, by Jesus Christ. Pinapakita nito na kung ikaw po ay na kay Kristo, na sa pamamagitan ni Kristo, hindi ka mapapahiwalay sa Diyos. Itinalaga ka na maging anak ng Diyos. Itinalaga ka na maging katulad ni Jesus. At ito po ay isang dakilang pagpapala ng Diyos. Dahil kung tayo ay na kay Jesus, secured na tayo. Isang dakilang pagpapala ito mula sa Diyos. Dahil kung tayo ay na kay Jesus, mahirapan man tayo sa buhay na ito, subukin man tayo ng matitinding problema, o kaya kahit bawian man tayo ng buhay sa mundong ito, meron na tayong patutunguhan. Meron na tayong destinasyon kung tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Ito po ay lagi nating isama sa ating mga personal na prayers na huwag tayong bumitaw sa pagkipag-isa kay Jesus. At patuloy nga po nating idalangin yung mga mahal natin sa buhay na dumating din sa kanila yung oras na sila man ay makipag-isa kay Jesus. Hindi man dumating yung oras ng pakikipag-isa nila sa oras na gusto natin. Pero nawa, dumating po yung oras na makipag-isa sila kay Jesus. Sa kahabagan at pagmamahal ng Diyos, sila din po ay maitalaga bilang mga anak ng Diyos. Sabi nga po, walang pusong sintigas ng bato
kung yan po ay hihipuin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag tayong bibitaw sa ating mga pananalangin na yung mga kakilala natin, yung mga mahal sa buhay, yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakipag-isa kay Jesus, dumating po yung oras na yon na sila man po ay makipag-isa sa ating Panginoong Jesus. Kaya ng Diyos na iligtas yung mga nais niyang iligtas. Yung ililigtas ng Diyos, yung mga pinili at itinalaga niya. Ang sinasabing pagkapili at pagkatalaga dito, huwag natin kakalimutan kung sino yung mga kausap dito ni Apostol Pablo. Sino yung mga sinulatan dito ni Pablo. Sabi niya sa verse 1, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nasa Efeso at sa mga mananampalataya kay Kristo Jesus. So ito yung mga pinili. Ito yung mga itinalaga na maging mga anak ng Diyos. Mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Faithful in Christ Jesus. Tumutukoy ito sa mga tao na nagtitiwala kay Kristo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas. Ito yung mga tagasunod ni Jesus. Ito yung mga aktibong bahagi ng katawan ni Jesus, ang iglesia. Ito yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. Ito yung buhay ng isang Kristiyano na nakaugat at pundasyong sinusunod ay mga katuruan ni Kristo. Yan yung mga mananampalataya kay Kristo. Yan yung mga pinili at mga itinalaga. Muli, isang napakadakilang pagpapala ito sa atin. Yung pagkapili, yung pagkatalaga. Bakit? Ano po ba yung dahilan? Ano po ba yung basehan ng Diyos kung bakit Kanya pinili? Bakit Kanya itinalaga? Balikan po natin yung verse 5. Ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Yung kaligtasan na meron tayo, yung pagkakaroon natin ng karapatan na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Bahagi yan ng kabutihan ng kalooban ng Diyos sa atin. Lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng nangyayari sa atin, parte ng kalooban ng Diyos para sa atin. Lahat ng saya o kaya lungkot, lahat ng pagkabigo o kaya tagumpay, lahat ng pagsubok, hirap, ginhawa, nakikita at nararanasan natin ito dahil bahagi ito ng kalooban ng Diyos para sa atin. Tayo po ba ay naniniwala na ang Diyos ay mabuti? Kasi sabi dito, ayon sa kabutihan ng Kanyang kalooban. Ibig sabihin po, ang Diyos ay mabuti. Ngayon, pinaniniwalaan ba natin yan na ang ating Diyos ay mabuti? Meron po kasi hindi naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Kaya nagdududa sila, nagtatanong sila, kung mabuti ang Diyos, bakit may gutom? Kung mabuti ang Diyos, bakit may digmaan? Bakit may trahedya? Kung mabuti ang Diyos, bakit may paghihirap? Bakit may mga pagsubok? Nagtatanong tayo ng ganito kasi hindi natin nauunawaan ang pagiging mabuti ng ating Diyos. Mabuti ang Diyos, pero hindi ibig sabihin wala nang hirap. Dahil ba mabuti ang Diyos, wala nang pagdurusa? Hindi po ganoon. Ganito natin dapat tingnan. Mabuti ang Diyos dahil sa kabila ng hirap, sa kabila ng pagsubok at pagdurusa, merong Diyos na hindi tayo pinapabayaan. Yung lahat, bahagi ng layunin, lahat po ng nangyayari sa atin, maganda o masama, maginhawa o mahirap, yan ay lahat bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Kaya dakila itong spiritual na pagpapala sa atin ng Diyos. Una, pinili tayo. Kalawa, itinalaga tayo. At ito pa yung ikatlo, tinubos tayo. Sa verse 7, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa pagkapag binasa po natin yung Revised Tagalog Popular Version, sa dulo ng talatang ito may nakalagay, ganon kadakila ang Kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sabi dito, in Him we have redemption. Binili tayo, tinubos tayo. Merong nagbayad para sa ating mga kasalanan. Merong umako ng parusang para sa atin. May nag-alay ng buhay para sa atin.
Muli, papasok po dito yung kahalagahan ng pakikipag-isa natin kay Kristo. Sabi dito, meron tayong. Sino po ba yung tinutukoy ditong tayong? Mayroon tayong. Yung lahat ba ng tao yan? Ang lahat ba ay tinubos? Lahat ba ay may katubusan? Kahit hindi sila nakipag-isa? Kahit hindi sila sumasampalataya kay Kristo? Hindi po. Hindi po yan para sa lahat ng tao. So sino lang yung tinutukoy dito ng mga may katubusan? Sa sulat po ni Apostol Juan, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga tinubos, yung mga pinalaya, yung mga mayroong katubusan ay mga taong sumampalataya kay Kristo. Bukas po or open sa lahat yung invitation. Bukas para sa sanlibutan. Pero yung mga tinubos lamang ay kung sino yung sumampalataya. Ito yung mga pinili, ito yung mga itinalaga na maligtas sa pamamagitan ni Jesus. Merong buhay na walang hanggan para sa mga sumampalataya. Meron ding naghihintay na kapahamakan para sa mga hindi sumasampalataya. Yung mga mapapahamak, ito yung mga nakikipag-away sa Diyos. Sa halip na makipagkasundo, nakikipagtalo, nakikipagdigma, nakikipag-away sa Diyos. Kaya itong spiritual na pagpapala ng Diyos Ama, particular po ito o definite ito para sa mga taong sumampalataya kay Jesus. Kung hindi pa tayo nakipagkaisa kay Kristo, galit sa atin ang Diyos. Kung hindi pa tayo sumasampalataya kay Jesus, kaaway tayo. Nasusuklam sa atin ang Diyos. Kung hindi natin ibinibigay ang buhay natin sa Panginoon, mapapahamak tayo. Kung hindi tayo nagsisisi, kung hindi tayo tumatalikod sa ating mga kasalanan at hindi tayo sumasampalataya kay Jesus, mapapahamak tayo. Bakit? Kasi po, ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw ng Diyos ng karumihan. Marumi tayo. Nagkasala tayo. Kaya may karapatan at may kapangyarihan at may otoridad ang Diyos na parusahan tayo sa dagat-dagatang apoy. Ayaw niya ng kasalanan, nagkasala tayo. Ayaw niya ng marumi, marumi tayo. Pero para mabura yung karumihan natin, para mapawi yung galit ng Diyos, at para hindi tayo mapahamak, isinugo niya ang kanyang anak na dapat nating sampalatayanan. So, manampalataya tayo kay Jesus. Sabi nga po sa ating main verse, sa Kanya'y mayroon tayong katubusan. Sa Kanya, kay Jesus lamang, in Him, wala nang iba. Para matubos tayo sa ating mga kasalanan, huwag na tayong dumaan kung kani-kanino pa. Kay Jesus lamang. Meron akong nabasang Facebook post, Kristiyano daw siya, mananampalataya daw siya, naniniwala daw siya sa gospel, kaya lang naniniwala din siya kay Maria, na kailangan niya munang lumapit kay Maria para palambutin yung puso ni Jesus. Dahil kapag lumapit daw siya sa ina, hindi na daw pwedeng tumutol si Jesus sa kung ano yung kalooban ni Maria, kasi nanay daw siya ni Jesus. Ginagalang natin yung lahat ng mga tao, karakter sa Biblia na ginamit ng Diyos para mangyari yung layunin niya. Pero hindi kailangang baluktutin yung mensahe ng Biblia kung paano ba magkakaroon ng katubusan ang isang tao. In Him. Tanging kay Jesus lamang. Huwag na tayong dumaan kung kani-kanino. I-picture natin o kaya i-visualize natin kung paano tayo tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus. At maunawaan nating sapat si Jesus. Siya lang. At tanging siya lamang yung dapat nating sampalatayanan para sa ating kaligtasan at wala ng iba. Subukan natin i-picture, i-visualize. Nung binugbog, nung sinaktan at ipinako sa krus si Jesus, ginawa niya yon. Nagpasakop siya doon. Hinayaan niya yon para matubos tayo. Nung dinuraan siya, nung pinahiya si Jesus, nung nilait siya ng mga Hudyo, nung pinahirapan siya ng mga sundalo,
nung pinagtatawanan siya ng mga Pariseo, at nung iniwan siya, tinalikuran siya ng kanyang mga alagad, tiniis niya yung lahat yon. Naranasan niya yung sakit, dumanak yung kanyang dugo, nalagot yung kanyang hininga. Lahat yon pinagdusahan ni Jesus para maligtas tayo, para papurihan ang amang Diyos. Yung spiritual na pagpapalang nagmumula sa Diyos, yung pagkapili, yung pagkatalaga, at pagsugo ng Ama kay Jesus para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan, lahat po yan, pagkilos, lahat yan, layunin at kabutihan ng Diyos Ama. Kaya karapat-dapat lamang natin talagang purihin, karapat-dapat talaga nating pasalamatan ang ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus. So, sa ating pag-aaral ba, nakikita natin yung pagkilos ng ating Ama? Nahayag po ba sa atin ngayon yung dakila at espiritual na pagpapala para sa atin ng Amang Diyos? Ngayon, ang tanong, sa kabila ba ng mga ginawa ng Diyos para sa atin, bakit handa pa din tayong iwanan at ipagpalit siya sa mga pansamantalang mga bagay? Sa kabila ng ginawa para sa atin ng Diyos, na isinakripisyo niya yung kanyang anak para alang-alang sa atin, bakit pagkaminsan ipinagpapalit pa din natin sa pera ang Diyos? Bakit pagkaminsan ipinagpapalit pa rin natin sa trabaho, sa mga libangan? Bakit pagkaminsan mas inuuna pa natin yung mga panlupang bagay kaysa sa mga espiritual na pagpapala para sa atin mula sa Diyos? So, paalala po ito sa ating lahat, mga kapatid. Paalala sa akin, paalala sa iyo. Unahin natin ang Diyos. Tanggapin at sampalatayan na natin si Jesus. At isantabi natin yung mga bagay na walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin na pinagkalooban tayo ng espiritual na pagpapala ng Diyos at napakalaki po ng halaga na ipinambayad para sa atin. Si Jesus. Napakalaki ng ipinambayad para at alang-alang sa atin. Pinagkalooban tayo ng Ama with every spiritual blessing. Ang bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan na sinasabi dito, wag po nating babaliwalain. Wag po nating isasantabi ng ganun-ganun lang. Yung pagpapalang spiritual, higit na mahalaga yan sa anumang bagay dito sa lupa. Purihin natin ang Diyos kasi mahulog tayo dapat sa impyerno pero pinili niya tayo. Iniligtas tayo ng Diyos. Mapapahamak tayo dapat po, makita natin yung pinakamahalagang pagpapala na pwede nating matanggap mula sa ating Amang Diyos na pwede din nating ibahagi sa mga mahal natin sa buhay. Ito yung pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Hindi masama yung maghangad, hindi masama yung magbigay ng mga material at pagpapala. Pero kung hindi natin hahangarin at hindi natin ibibigay sa mga mahal natin sa buhay yung dakilang pagpapala, yung pagpapalang espiritual ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, kung hindi po natin ibabahagi sa iba ang mensahe ng dakilang tagapagbigay, yung ating Ama, ang lahat po ng material na pagpapala dito sa lupa, makuha man natin lahat yan, hindi tayo kayang iligtas niyan. Hindi kayang iligtas niyan yung ating mga kaluluwa. Pero kung ikaw po ay nakipag-isa at sumasampalataya kay Jesus, nararapat lamang po na purihin mo ang Diyos dahil ibinigay niya sa iyo yung pagpapalang espiritual. Dahil nahabag sa atin ang Diyos, sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, pinili tayo, tinalaga tayo, at tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Nakita natin ang pagpapala para sa atin, pero wag natin kakalimutan kung sino yung nagbigay. Na uunawaan, nakikita natin yung pagpapala para sa atin. Huwag natin kakalimutan kung sino ang nagbibigay. Sino po ba yung nagbibigay? Ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, marapat lamang na purihin natin siya.
ang lahat ng mga nilalang sa lupa at sa kalangitan. Amang Diyos ang papurihan.